Kamay ating pong awitin ng panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoon. Magsilhod po ang lahat, tanda ng paggalang sa banal na espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, sa bawat hiwagang pinatutupad niya, kung makikilala lamang sa pagkilos ang kanyang espiritu kung papaano tumupad sa tao, mapapatotohanang buhay na buhay siya. Halina kayo, mga minamahal ko, kumbatin nyo lamang ang lahat ng nagaganap sa kapwa nyo. Kayong mga simple lamang ang mga dalahin nyo, masasabi nyong, purihin ka, Ama. Sa ganitong kalalagayan ko, mga dinadala ko, reklamo pa ako ng reklamo. Subalit, masigit pa palang mas marami ang kapwa ko tao. Kaya tamay pandinig ay nakarinig. Wala namang mahirap na din mapapagaan. At walang mabigat na hindi madadala kung kasama ang Ama. Sapagkat walang mabigat na ilalagak siya dahil alam niyang hindi kaya ng mga anak niya. Ang wika nga sa kasabihan, walang gusot na di naaayos, walang gulo na di papayapain, walang dilim na hindi magliliwanag. Ngunit, paano ito nagaganap o magaganap sa mga anak niyang malayo sa Kanya? Na ayaw siyang tanggapin, ayaw siyang kilalanin, mas mahalaga ang mga bagay at pangsanlibutan na pagnanasa. Mga minamahal, iba't iba
ang nagaganap sa buhay ng tao. Ngunit kung batid nyo lamang na sa bawat kaganapan, tunay na doon mapapatotohanan ng Ama kung lahat nga lamang ay nasa Kanya at tumatanggap sa Kanya, walang pangyayaring mga gayon na para bagang kay hirap ngang tawirin, kay hirap mahulagpusan. Ang salapi makikita mo, ang bagay makikita mo, kapag nakamtan mo'y tapos na, nasiyahan ka na, magagalak ka na, kapag natugunan na ang kailangan mo at pangangailangan mo, kapag nakabayad ka na sa utang mo, kung ikay may utang na tao. Subalit, ang kaganapang, ang mayurakan ng pagkatao ng kapwa-tao, pinakamasakit at mahirap kapag isang bilang ina ka. Nayaan ang misyon na hindi kayang tutulan at hindi matutulan sa iba't ibang kaganapan kung saan-saan dako. Kaya kung kayo lamang ang nakararanas ng mga pinagdaraanang ito, masasabi niyong masarap maglingkod sa Panginoon. Sapagkat sino ka para pagtiwalaan Kanya, para maniwala siya sa iyo na kaya mo yan anak, kaya mo yang suungin, kaya mo yan gampanan. Iba't iba ang dinudulog ng tao. Iba't iba ang kaganapan sa buhay ng tao. Na kapag hindi nyo nasilayang sarili nyong nasilayang, sarili nyong natunghayan, sarili nyong napakinggan, mismo kayo'y patotoo, hindi nyo mapapaniwalaan. May ganun ba? May tao bang ganun? Kaya nga't ang tanong, mayroon bang tao nga ang kayang gumawa ng kalapastanganan sa kapwa niya, lalo't sa bata pa lamang, kung ang tao'y kilalang Ama, kung may kilala sa Kanya? Kaya mga minamahal, napakasarap maglingkod at tanggapin ang Ama. Kaya mapapalad kayo na mga pinagdaraanan nyo'y simple lamang. Umisa ng problema nyo, wala pa sa kalahati ng pinoproblema ng kapwa nyo. Ngunit napakabuti nga ng Ama, ang lahat ng lumalapit sa Kanya at kumikilala sa Kanya, na pagtatagumpayan nila, nahuhulagpusan nila ang mga pagdalisay, dagok, pagsubok sa buhay. Yan ang Ama. Kaya sa pagbabata ninyo, maging tapat kayo. Sa pakikipagtotoo nyo, maging totoo kayo. Nang sa gayon, maramdaman yung tapat at totoo ang Ama. Sapagkat hindi siya sinungaling, manlolokot, manloloko. Siya'y tapat at totoo kanino man. Bilang isang apo kunching, napakarami ng mga nakaharap, nakilala, naging kabahagi sa buhay, hinarap na problema, problema ng may problema, dulog ng may dulog, iba't iba. At alam niyo po ba, sa bawat dinudulog ng tao, may nakakaluha, may maluluha ka, ngunit at pasubali, mayroong maiinis ka, magagalit ka sa kapwa mo, na nararamdaman mo ang galit ng Ama, na pinadadama sa iyo ang kanyang puot. Ngunit hindi ikaw ang galit, dahil anong karapatan mo magalit, hindi ka naman inano at hindi naman ikaw ang inano, at walang kasalanan sa iyo. Subalit, yaong hindi nararapat at di tamang gawa at ginawa ng kapwa mo, pinadadama ng Espiritu, gayon siya. Marunong siyang mapuot, marunong siyang magalit. Ngunit at pasubali, nagmalam-malabis ang tao, minamalabis nila,
hindi nila maunawaan siya. Kaya mapapalad kayo mga minamahal ko na kumilala sa iyo anak. Napakapalad mo, di ka man maunawaan ng kapwa mo na hindi nadaramang nararamdaman mo, na hindi nila matanggap kung ano sinasabi mo, di nila maunawaan kung ano sinambit mo. Napakapalad mo sapagkat sa murang edad mo, lalaki kang naturingan, nandiyan ka sa ganyang kalalagayan na alam mo na hindi ka nalilisyan ng daan sa iyong ginagampanan at ginagawa dahil alam mo napapalapit ka sa Ama. At nawa lahat ng kabataan ay matulad sa iyo upang sa pagtanda nila, di nila magawa ang kamalian pa. Nawa magkaroon pa ng katulad mo na tapat at totoo ang nararamdaman sa puso mo sapagkat hindi ka nga ganang maunawaan ng kapwa mo sa mga sinisiwalat mo, sa mga hindi nakakaunawa at walang pandama sa larangan ng Espiritu Santo. Subalit, ang mga kilala at kumikilala, damang-damang Espiritu, unawang-unawang sinasabi mo. Sapagkat, ano nga ang gagawin mong pagtindig sa dakong ito, sa iyong kabataang yan? Hindi ka ba mahiya kung anong mga pinagsasabi mo? Ano ang layunin at hangarin ng ganyang edad? Sa araw ng walang pasok, mamasyal, maglibang, magpasarap. Kaya mapapalad kayong mga magulang na may ganyang mga anak na hindi ninyo problema. Subalit magiging problema ng isang magulang kung ang hanap niya ay pera. Sapagkat magtatanong siya, ganyan na lang ba ang buhay mo? Anong mapapala mo dyan? Kaya problema rin ito sa mga magulang na mukhang pera. Nang hanap nila ay salapi, paglibang, para hindi ka mabigyan, hindi ka mabibigyan ng mga ganyang walang trabaho. Katulad ng mga naglilingkod dito na walang sweldo. Hindi sila makapagbibigay sa magulang dahil wala silang ibibigay. Wala silang sweldo, wala silang bayad. Kaya hindi sila maunawaan. Sa kabila ng mga kagandahan at mabuting ginagawa, pangangalanan ka pang mangkukulam. Pagsasabihan ka pang mga demonyo dahil hindi nila maunawaan ang ginagampanan. Kaya mapapalad kayo na nakakaunawa sa mabuting adika at kalooban ng Ama sapagkat ito hindi nga maunawaan ng sanlibutan sapagkat ibang sanlibutan sa Espiritu ng katotohanan. Kaya't maliban, magkatulad, parehas ang ginagampanan at layunin, magkakaunawaan sapagkat iisang tuntunin. Buhay bang Ama? Kaya nga, ano ba ang pinakamahalaga sa maraming tao? Pera, pera, pera. Anin mo yung ganyang buhay mo. Di ka ba naawa sa sarili mo? Mabubuhay ka na lang ba ng ganyan? Sadyang nakakaawa ka kung magmumukha kang pera at bagay. Dahil kawawa ka talaga, hindi ka dadanas ng katulad sa iba. Ngunit hindi nila alam kung anong nararamdaman mong kasiya at kagalakan dahil hindi mo hinahanap ang mga hinahanap nila. Hindi mo minimithi yung mithiin nila sapagkat magkaiba kayo ng hinahanap at mithiin. Kaya nga, hindi naman lahat ay makatatalim at makasusunod sapagkat sino nga naman ang magpapalit sa pagkita ng salapi? Nasusungin mo, walang kita. At pagkatapos, daranas ka pa ng hamak-hamakin ka, hatulan ka, pagtatawanan. Wala nga ang tutupad, wala nga ang gaganap. Sapagkat, ang masaya para sa tao, ang may pinagmamalaking may ganito, may ganun ako, may ganyan ako. Ang may maipakitang may ganun ako, may ganyan ako, may ganito ako. Subhalit, ang hindi nararamdaman nila, yung nararamdaman ng mga tapat at totoo, na ang layunin na lamang nila, maglingkod ng totoo at tapat, o binibigyan man ng karapatan na mamahagi, magbigay, binibigay naman ang karapatan sa kanila na sila'y magkaroon sapagkat iba't iba nga ang partisyon ng misyon, iba't iba ang paglilingkod. May binigyan na manggagamot,
para manggamot ng karamdaman ng isip at kalooban, tumanglaw at magbigay liwanag. May binahagi na ng pangangaral, nangangaral at gumagawa ng mga kahiwagaan at himala ng Ama na ginagamit sila sa lupa. May mga ginamit namang magbahagi ng kung anong meron sila upang mapatutuhanan, mayroon palang tapat at totoo na pinagpala ng Ama na gumaganti sa Kanya sa kapwa nila. Doon sila nagmamahal, gumaganti at nagbibigay, alang-alang sa Ama, hindi alang-alang sa gusto nila. Iba't iba nga ang gampanin, sapagkat kung lahat ay manggagamot, sino pa gagamutin? Kung lahat ay mangangaral, sino pa ang aaralan? Kung lahat ay mayaman, sino pa ang bibigyan? Kung lahat naman ay mahirap, sino magbibigay? Kaya't magnilay kayo, mga minamahal, sapagkat ganang katalinuhan at kaisipang pangtao ay hindi kayang sambitin at iwika sa inyo ito. Ngunit mapapalad kayo na napakagaan ang inyong mga dinadala at pasanin. Nagagawa ninyo ang gusto ninyong gawin. Ngunit paano nga? Yaong mga katawa-tawa sa harapan ng kapwa nila, sa pananaw ng kapwa nila na nagpapakasakit, nagsusumikap tumupad, alang-alang sa paglilingkod na matapat. Kaya nga, kung magbibilang tao ang lahat at iisipin ang pagkatao, wala ngang maglilingkod, isa man. At yan ang pasubali, kung walang espiritong banal, at bilang pagkatao lamang, walang ganitong gawain sa dakong ito. Mga minamahal, magalak kayo na mga nakakadama at ang puso't isip nyo di makasarili. Hindi pa ang sarili lamang ang iniisip ninyo, kundi may pahalaga kayo at iniisip nyo ang kapwa nyo, sapagkat kung lahat ng tao ay makasarili at sarili lamang ang isipin at paghahalagaan, wala nang magmamahal ng tao. Walang tao na mamahalin ang di kaano-ano, mimithiing, sikaping, paglingkuran, handugan, mahalin, dahil hindi lahat nga ng tao ay nakakakilala sa Ama. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. May mga taong ang katwiran ay, bakit ka magsasakripisyo? Anong mapapala mo sa pagsakripisyo mo na yan? Ba't ka magpapakamartir? Katanga mo naman. May mga tao namang alang bali, walang balit, di mahalaga sa kanila ang sakripisyong yaon. Kaya nga't maliwanag ang tinuran sa banal na aklat. Pasanin mo ang krus mo at talikdan mo ang sarili mo. Alalawang baga, kapag nagpapasan ka ng krus na binilagak at binahagi sa iyo, makakalimutan mo ang sarili mo at kinalimutan mo ang sarili mo, makakaya mo. Subalit, sino man ang may pasanin at pinapasan niya ang kanyang dinadala at ang sarili niya ay pinahahalagahan, hindi niya kaya. Sapagkat maaring magsawa siya, sumuko, mahabag, maawa sa sarili niya. Lalo't higit kung dumaranas na ng sakit. Marami ang sinubukan, ngunit di nga nakabata. Ano nga naman ang mapapala mo rito? Nakatanga ka lang, nakaupo, naglilingkod ka, walang hinihintay. Uuwi kang walang kabayaran, walang pakinabang. Kaya walang makabata. Iilan ang nakabata. Iilan ang nagbabata sa laksang bilang ng Ama. Yaong kung minsay marupok at mahina pa dahil natatangay ng sarili na nagsasabi sa mga nagsasabing, katatangan ninyo, anong mapapala nyo sa ganyang gawa nyo. Kung hindi sa mga tanga at nagpapakatanga sa pananaw ng kapwa-tao, wala dapat kayo rito. Sapagkat kung lahat ng tao ang pahahalagahan ay pera, bagay, upang umunlad, sumagana ang buhay, malasap ang sarap ng buhay, at may maipagmagaling na salapi at bagay, walang maglilingkod,
isa man. Pawang katotohanan ang sa aki tinuturan. Kayo mismo'y magnilay at magbulay kung ito'y kasinungalingan. Sapagkat kayo mismo, batid nyo ang layunin nyo, hangarin nyo, damdamin at kaisipan nyo. Kayo mismo, alam nyo kung saan kayo masaya, kung anong makiging masaya kayo at anong kinasasaya nyo. Kaya't kung kayo mismo ay di nyo kilala ugali nyo, ano kayo? Kaya kayo mismo, alam nyo kung anong kinasasaya, kinaliligaya nyo. Mapapalad kayong masaya at maligaya. Sa kinaliligaya at kinasasaya nyo ay ang kalooban ng Amang umaaliw sa inyo. Sapagkat patuto lamang niya ng Espiritu niya ay naramdaman ninyo. Kaya nga walang makabata, kahit na sabihin, ulit-ulit ka na lamang ba napaparito? Wala ka naman ekang napapala. Ano ba naman eka ang pinupuntahan mo dyan? Ba't hindi ka eka magpadoktor? Paano kung ginawa na ang lahat, wala pa ring napala? Ano naman ang kasunod na hahanapin nyo? Mga mahal, yan ang nagpapatatag at nagpapatibay kay Apo Kunching. Ano kaya kung sa kabila ng gagawin at pagkatapos sa ginampanan na sandali sumaya, sandali lumigaya, sandali nasarapan, at pagdatal ng kamatayan, di maapuhap ang tagapagligtas? Paano kaya? Ano kaya ang marapat na kamtan? Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Huwag naman kayong magagalit. Ano po? Sa sasabihin ko. Ang iba sa inyo pag naririto lang, tsaka nananalangin na kunwari Pero pagdating nyo sa inyo kung ano yung ginagawa nyo abala kayo doon At kung ano yung gusto nyo, yun ang ginagawa nyo, di ba ga? O, sige po, gusto nyo lapitan ko yung ganon? Pagkatapos, pag naririto po kayo, nagmamadali kayong gusto nyo pagalingin at gumaling. Kami po ba nagpapagaling? Sabi ni Apo Kunching. Hindi. Sakripisyo. Ilan kaya ang magsasakripisyo? Pagsuko. Ilan nga kaya ang susuko? Pagtanggap. Ilan nga kaya ang totoong tumatanggap? Pagkilala, ilan nga kaya ang totoong kikilala? Kaya nga, hindi lahat ay makapagbabata dahil masarap ang naglilibang kapag pagkatao ang nararamdaman mo. Masarap ang makipaghalakhakan kung pagkatao ang layunin mo. Subalit, ang di nyo batid, mas masarap at patag ang isip at damdamin ng taong matuwid ang hinahanap, sapagkat ang Ama ang nagbibigay kapanatagan at kapayapaan. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Huwag po kayong nasasaktan pag nagsasabi ang Panginoon dahil ako rin po naman hindi ko sasabihin ang pamilya ko'y nakasusunod na. Hindi ko rin po masasabing sila'y susunod na susunod dahil magkaiba po kami ng isip at damdamin.
Ngunit kami pong nagsisikap maglingkod, gayon po ang aming damdamin. Gayon po ang aming layunin. Kaya kung hindi po totoo yan, dapat wala kami ngayon. Kung ang pahahalagahan namin ang aming sarili. Dahil, sabi nga, ang mga naglilingkod ng tapat at totoo, hindi nagpapatanaw ng utang na loob sa mga pinaglilingkuran. Lingkod lang ng lingkod, ang gusto'y mapaglingkuran ng tapat ang mga pinaglilingkuran. Magsigaling sila, magsipagbago sila, wala silang hinahanap na anumang ganti. At ang sa kanila'y tapat na nagmamahal, sila lamang ang nagbibigay karapatan para sila'y lumigaya. Silang nagpapahalaga. Subalit sa mismong mga pinaglilingkuran, wala. Wala. Sa palagay niyo po, kung ang hahanapin ay kapakinabangan, tutupad pa ba? Hindi na, ano po? Sapagkat, magtaas nga po ng kamay sa inyo ang mga nagbayad. Magtaas po ng kamay. Kahit gumaling na, magtaas ang kamay ng mga gumaling na. Nagbayad po ba kayo? May nagbayad ba sa inyo? Yung mga gumaling, at pagkatapos ay nagkasakit uli. Wala po, no? Pero bakit? Tanggap pa rin kayo. Mahal pa rin kayo. Dahil sa damdaming binuhay ng Diyos na masaya at maligaya kayong paglingkuran. Bakit ganito ang pag-uulat? Inyong pakinggan ang mula kay Lucas. Pagkilala kay Kristo. Sinasabi ko rin sa inyo, ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin din naman ang anak ng tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ngunit, ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay tatatwa ko rin naman sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ang sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay mapapatawad, ngunit ang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Kapag kayo'y dinala nila sa sinagoga o sa harapan ng mga tagapamahala at ng mga may kapangyarihan upang litisin, huwag ninyong isipin kung paano ninyo ipagtatanggol ang sarili o kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung anong dapat ninyong sabihin. Sapagkat, wala nga maglilingkod sa inyo kung wala ang Espiritu Santo. At di nga maunawa ng tao ang larangan ng kabanalan at larangan ng paglilingkod ukol sa kaukulan kung walang banal na Espiritu. Kaya naman, napaparatangan na pagbibintangan na hahatulan ng mga taong kumikilala sa banal na Espiritu at sumusunod at tumanggap sa banal na Espiritu. Ngunit, sa kabila ba ng mga nararanasan nila, nagagalit ba sila? Sapagkat kung hindi sila naglingkod, sapagkat kung hindi sila tumanggap, wala namang hamak at walang hahamaking tulad ng mga pagbibintang at pagtatawa sa kanila. Sapagkat, kapwa mo katulad mo ginagawa, pagtatawanan ka ba? Kapwa mo katulad ang adhika, hahatulan ka ba? Ngunit at pasubali dahil magkaiba kayo ng gawa, layunin at salita, hinahamak, hinahatulan ka ng di makaunawa. Kaya sinong mga hinatulan nila? Sila baga o Espiritu Santo? Magnilay, magbulay kayo tao, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagarian kayo, mga minamahal ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ganang katauhan, di masasambit yaon, ito't yaang sasabihin ko pa sa inyo. Ganang di nyo nasilayan, binibigkas kong marapat, tinutupad naman ang dapat, ngunit di lahat ay makatanggap. Kaya't ano ang kakulang at pagkukulang ng mga tumutupad, kung di lahat ay nakikinabang sa mabuting pag-aalay? Kung di lahat ay nakaunawa, paano nga masasabing tinanggap ka? Tumanggap sila
at natanggap kayo. Kaya nga't maliwanag ang katotohanan, ang Kristo'y tinampalasan, gayon din ang mga sumusunod at nagnanasang tumupad, dahil hindi mawawaan ng sanlibutan ang ginagampanan. Subalit iisa lamang ang nagkatawang tao, kaya't hindi lahat ng taong hihirangin ay makababata. Mapapalad ang nagbabata sa inyo nang dahil nagkatakot at sumunod na totoo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sa amay nakadamat kumilalang lubos, at ang nag-aalab nilang pusong tumupad ang nagahari at di pagkatao, at ang nagumapaw na nagsisiklab na aral at salita ang pumupiglas, na nagpupumiglas sa damdamin at binibigkas ng bibig, kung bakit kayo'y may naririnig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya magkakasama man kayo sa isang gampanin, kundi kayo pare-parehas ng pagtalima at pagsunod, di rin kayo magkakaunawaan. Sapagkat yung tapat at totoo, ang pananaw ng hindi totoo tapat, pasikat lang kaya, nagmamagaling lang kaya, naku nagkukunwari lang yan. Masasabi ba yun ang nagpapakatotoo? Kaya't ang magsasalita nun, yung hindi totoo. Sapagkat ang nagpapakatotoo, walang layunin kundi tumupad, gumanap ng tama't tumpak. Sapagkat walang gusto kundi makatupad, nang dahil ang tinanggap, alam na Diyos ng liwanag. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, mapapalad kayong mga nagsisikap, nagsusumakit alang-alang sa Ama, naging ganap ang inyong pagtanggap, nang dahil hindi nyo alam kung bakit kayo napili, ngunit napasabihan kayo't naulatan kayo na naging mapalad. Mapapalad kayong nakikisa, nagmamahal sa di nyo nakikita, Diyos Ama ng kataas-taasang kung tawagin ng kumilalat nakakakilala. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kung inyong nasusuri ang aking paglalahad, kung magkaminsan mayroong nakakalumbay sa hindi makatanggap, may nakakagalit sa hindi tumatanggap, ngunit kung sa susuring lahat, nakakatuwang lahat at nakakagalak. Sapagkat pagtutuwid, pagtatama, pag-uulat ng totoo, paghahayag ng dapat, ngunit sa hindi makatanggap, mahirap tanggapin. Kaya't ang isip at damdamin, paratang, pagbibintang, pinakikinggan. Ngunit di marinig, hindi makarinig, dahil ang isip at damdamin, pinara-ratangan, pinagbi-bintangan, nagpa-parinig lang. Kaya mga mahal, ang nasasaktan, wala pa sa katotohanan. Damdamin nyo'y buhayin, mapupukaw na totoo, magagalak kayong labis. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Naramdaman niyo po ba kung papaano ang Diyos ay napakabuti? Isang araw may minisyonan, ngunit sadyang binigyan kang karapatan ng Panginoon na magbigay ka ng liwanag, magbigay ka ng pagpapalakas ng loob, upang ang nagpapakamatay ay huwag magpakamatay, upang ang nangulila ay huwag mangulila, upang ang nadidimlan ay huwag magdilim, upang ang nanghihina ay mapalakas. Kaya napakahirap na hindi mo kayang isiwalat, hindi mo kayang ilantad.
ang mga kaganapan sa kapwa mo. Ngunit alam niyo po ba, ganyan pala ang mga lingkod. Tinatago nila ang kahihiyan ng kapwa nilang natuklasan mo't nabatid mo. Pero ikaw na lingkod, ani na lang nila, ipahiya ka. Totoo yan. Ako po, kung magkukwento ako, sasambitin ko sa inyo, ang dami kong mapapahiya. Ang dami kong ilalantad na kahihiyan, ang dami kong ilalantad na mga, pero hindi po eh. Demonyo na ako nun. Totoong demonyo na ako nun. Bakit? Eh kung minsan po may taong mapagmalinis, nagmamalinis, pero saan ka? Mas marumi pa siya doon sa mga pinupulaan niya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mas malaki lihim na tinatago na masakit at karumal-dumal na ginagawa. Kaya napakasarap maglingkod sa Diyos. Napakasarap maglingkod sa Kanya. Nakakaya mong timpiin, itago ang lihim ng kapwa mo para hindi masaktan, para hindi sila siraan. Subalit, alam nyo ba, ang mga lingkod, walang katapusan ang paninira. Kaya, ligaya rin ang mga lingkod na totoo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Lingkod ka, nasa ringan. Walang nakakaalam. Ang Diyos lang. Bawang katotohanan. Kung sapat at totoo kang lingkod, Diyos lang at ikaw ang nakakaalam ng nalaman mo. Sa walat mo sa iba, nakarapat pagtiwalaan ng Ama dahil ikaw pala mismo kinakalat mo kapwa mo. Buhay ba ang Ama? Nagkakasala ka. Ang kasalanan mo na yan, hindi mo ngayon mararamdaman. Pag nilitis ka na't hinukuman, doon mo ano naging kasalanan mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, ang ay nagkakasala sa Panginoon, alaman niya sa kapwa. Kung sila lang ang nakakalam. Ngunit, kung hindi ka tapat at totoong lingkod, kunwari sinabi mo, hindi mo sinabi sa iba, may pinagsabihan ka naman. Kung kinakailangang ibahagi, kailangang hindi, at mo, yuyura ka ng pagkatao ng kapwa mong iyan. Hindi mo sabihin. Kaya katakataka at nakapagtataka yung mga nagsasabing lingkod, kayang ichismis ang kapwa nila. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo, may nakalaan, may tatanong ako sa inyo. Di ba alam naman ng Diyos kung ano yung kagagaling ng bawat isa? Katulad ni Eliseo, isang propeta. Alam naman kung ano makagagaling. Sinabi, tututol, tumutol ang ginagamot. Kala ko pagharap ko sa gagalingin na lang ako. Nung pala doon pa ako sa ilog na yun, papupuntahin. Hanapin niyo sa Biblia yan. Karami naman ang ilog na mas malapit, ba't doon pa? Yan. Susuri ng Ama na di nyo nababatid. Yan. Ang di kayang unawain ng simplit, natural at ordinaryong tao. Kaya pinapaliwanag sa inyo.
Ano ba naman? Kung sa kagalingan mo, ang ginawa mo ay nagbata ka, hindi ka nagpasubok sa ama mo, kapalit ng kagalingan mo, di ka kakagawa noon? Yan ang mga naglilingkod ng tapat. Umaasa, nananalig, nagtitiwala silang balang araw makakaahon din sila at makakasadsad. Kaya sa kabila ng mga pinagdaraanan, nagsusubakit pa rin silang huwag masubok dahil natatakot silang tumalikod. Subalit, ang mga nagpapagamot naman, pag sinabi, gawin mo ito, gawin, saan po ba kukunin yon? Ilang araw po ba? Uubusin po ba yon? Maliwanag ng pinaliwanag. Sa makatwid, hindi kayang gawin at ayaw sundin. Anong itutugon? Kung di mo kayang gawin, wag mo sundin, wag ka nang magreklamo at wag ka na sa akin magtanong. Kasuplada naman ka na nga po, kuntsing na yan. Saan ka lulugar? Kaya walang matwid sa baluktot ang isip. Kahit matwid na lahat ang gawin mo, hindi ka pa maunawa nito. Ngunit sa matwid ang pag-iisip, kahit napakarampot ang kataga, unawang-unawa. Buhay bang Diyos? Katulad mo, anak, kahit siguro sabihin ng aking ama, na ama mo rin, mula doon sa pintuan na yun, maglumuhod ka, anak. At nang ibigay ko kagalingan ng anak mo, maging ikaw na apo, maging ikaw na asawa, maging ikaw kapatid, para sa pagkakagaling lamang, siguro gagawin ko, di ba? Kaya lang, ayaw. Di nga kayo makatiis Subalit, huwag kayo ring magagalit, ha? Bakit karaming nakatira na lang sa ospital? Ubos na halos ang bangan. Di pa makareklamo at ayaw pang alisin, namamatay na at doon na namatay. Tao. Kung ganang si Kunching, di iuulat ito. Sapagkat walang alam at kamalayan si Constancia sa unang mga kaganapan. Ngunit ngayon, pinasusuri ko sa inyo, sinungaling ba ako? Nagkukwento ba ako ng di totoo? Pumunta kayo ng mga ospital. Taunang binilang, walang nababago sa karamdaman. Ba't di pa rin niluluwal? Ba't di nagsasabi? Ba't di pinaparatangan? Ba't di hinuhusgahan? Ba't di binibintangan? Kayo ang gumagawa ng totoo sa inyo kung ano-anong mga sinasabi ninyo. Samantalang kusing man, wala kayong binibigay. Ito'y inuulat hindi para manumbat, kundi aking nilalahad ang tama at marapat, upang kayo'y magising sa katotohanan at amay inyong masumpungan sila inyong ganap. Sapagkat walang tunay na nagpapagaling maliban siya lamang. Kaya't kung saan niya kayo gustong pagalingin, sa pamamaraang iyan, iyon at ito, hanapin niyo siya at damhin nang maramdaman niyo ang mabuti niyang kalooban. Hindi ko tinukoy na tumito kayo at di ko sasambitin dito kayo, kundi ang ako'y magdama kayo at damhin ang Ama sa puso niyo. Nang yon, maunawaan niyo itong binabaybay ko. Bakit sa mga nag-aral at sa malaki ang bayad, mapatay man kayo, di kayo magsalita? Ngunit bakit sa mga tapat at totoo sa inyo, ano ang inyong wika? Tao, binaybay ko ito sapagkat kung ganang pagkatao si Constancia, di kayo paglilingkuran. Sapagkat kung ganang siya, di kayo haharapin man lamang. Kaya't kung kayo'y magtatanto at magbubulay-bulay, makikinabang kayo sa katapatan kong mainam. Di nyo man ako nakikita at nakikilalang lubos.
kung madarama ng puso nyo, masasabi nyo, mahal na mahal ko kayo. Sapagkat hingi kayo ng hingi, kayo'y binibigyan. Hanap kayo ng hanap, di lahat masilayan, sapagkat di nyo masumpungan ang tunay na liwanag na sa inyo'y magbibigay ng tumpak at dapat. Suriin nyo ang aking tinuran kung salitang katauhan. Suriin nyo ang aking binaybay sanlibutan. Kaya ngayon kayong may pandama, makadama kayong lubusan, at ang isip ninyo'y magturan. Sino ako sa inyong harapan? Sumay niyong kapayapaan? Namahal, katulad mo, di kita'y papahiya, ngunit sasabihin ko'y ito, salamat po, malaki kong tiyan ay nawala, gumaling ako. Paglingkuran mo bang tapat ang nagpagaling sa'yo? Naglilingkod naman po ako. Tama. Ngunit ora mismo bang isip at damdamin mo'y maghapon ay siya? Hindi. Ngunit di kayo hinanapan, di kayo sinumbatan, at di kayo susumbatan, sapagkat kayo'y tao nga lamang. Ngunit kung ang Espiritu'y taglay nyo at kilala nyo, madarama nyo kung gaano kayo pinahahalagahan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwing kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Katulad mo, karami ng ginawa sa'yo. Ba't nandyan pa rin yan? Ano? Lahat ay makakaunawa at di kayo makatatanggap. Kaya nga hahamakin niyo ang katauhan ng taglay, di pagkatao lang. Doon na nagkasalang tao, paghamak sa Espiritu na di nakikita. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, matibay, ano? Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga magandang mangyayari. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Ang Ama, pagka winik na, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Kailangan nyo ang nag-aral. Kailangan nyo ang mga tahanang pang-ospital ang tawag. Kailangan nyo ang gamot. Kailangan nyo ang anumang sa inyo idudulot. Subalit, mas higit nyong kailangan ang sa inyo'y magbibigay kagalingan. Kaya't tiyaon ang tinuturo sa inyo, kumilala kayo sa magpapagaling, tumanggap kayo sa nagbibigay buhay, sapagkat patay mang naturingan, maaring buhayin kung nais buhayin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may
magagawa ang Ama pagka winika niya, manalit ka na. Mayroong gandang mangyari sa inyo. Hanggang mangyayari sa inyo, manali, umangkin at tanggapin. Ayan na. Sa inyo, manali, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Maraming. Alam kong may magawa ang Ama. Winika niya ay bigyan, manalig ka na, parte-parte, bawat araw. Ako sa inyo may nakalaan. Mayroong dang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalit ka na, bawat araw. Ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali, umangkin at tanggapin. May mga taong alam na yung kasalanan nila, pero parang binabaliwala lang. Para sa kanila, di pa kasalanan. Meron namang taong ang kasalanan nila ay alam nila, pinagsisiyan nila,
at sila mismo'y nagbago at nagsisingganap at di na bumalik sa dating sila. May mga taong kay hirap, ulatan, bahaginan, lalabas ka pang sinungaling sa katotohanan mong ginagawa at sinasabi. Iba-iba nga ang buhay dito sa lupa. Hindi mo maaaring persahin ang kapwa mo, "Huy, magbago ka! Magbago ka! Magbago ka!" Hindi mo maaaring sabing, "Magbago ka!" Dahil hindi ka nga Diyos. Tao ka lang. Subalit kung may sentido ko mo ng tao, tunay na may pagkataong pagbabagong nais at nasa, tao lang ang kaharap niya, kapag napagtanto niyang mali siya, magsisisi siya at magbabago, makikinabang siya. Dahil alam niya, mas gusto ng Ama ang malapit sa Kanya at mabuti siya dahil mahal na mahal siya. Kaya nga binigyan ng kalayaan ng tao. At sa kalayaan, maraming naligaw, nagmalabis at naging sutil. Kaya mapapalad ang mga nakakilala at tumanggap at di nila inabuso ang pagmamahal ng Ama. Hindi sila naging palalo. Yun ang ibig sabihin ng abuso. Hindi sila palalo. Nagkaroon sila ng pag-ibig sa Ama. Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Dakila po ba ang Diyos? Oo nga naman. Halimbawa, isa kang magulang. Ano po? Maliban, Diyos ang nasa sa iyo, talagang kaya mong tanggapin. O halimbawa, kinupkup mo yung anak ni Re. Halimbawa, ikaw kinupkup mo dahil naawa ka sa kanya. Naawa ka doon sa anak niya. Hindi nagbabago yung anak. At siya naman, nagpapasarap. Tutuloy mo pa ba pagkukup sa anak niya? Sino nga? Sino nga magbabata na? Wala, di ba? Kaya, walang taong magbabata sa kapwa-tao, ngunit ang Diyos nagbabata sa mga anak niya. Kaya, para makabata kayo sa kapwa nyo, ang Diyos tanggapin nyo. Sapagkat kung magkamisan, talagang diyan mapapatotohanan. At alam nyo po ba, naranasan nyo na bang mas masarap magmahal ang ibang kapwa nyo kaysa dun sa kamag-anak nyo mismo? Totoo yan. Maglingkod po kayo ng tapat at makikita nyo yung totoo sa inyo. Mararamdaman nyo kung sino ang mas mahalaga pa. Mabuti pa ibang tao. Kaya ang Kristo, hindi siya tinanggap ng mga kamag-anak niya. Nagtawa sa kanya. Nilait siya. Nilayuan siya ng mga kabarangay niya, kababayan niya, di ba? At yung mga hindi totoo, lahat po, wala naman tinanggap sa sariling bayan ng mga lingkod, di ba? Totoo pala yan. Lahat pala totoo yan. Masarap ang magmahal. Ang di mo kaano-ano kapag nagmahalan kayo dahil sa Diyos. Dahil ang pagmamahalan nyo totoo. Hindi kunwari lang. Buhay ba ang Diyos? Kaya, ninyo, mayroong taong hindi ka kaano-ano, mamahalin kang totoo. Totoo yun. Totoo pala. Makaupo nga, puro na lang kayo. Naramdaman nyo na ba't naranasan nyo na ang mahalin kayo ng di nyo kaano-ano? Kung marunong kayong magmahal at tapat kayong magmahal, meron mang di magmahal at di gumusto sa inyo, may ibibigay ang Diyos ng totoo tapat din sa inyo. Totoo yan. At kapag naramdaman ninyo ang pagmamahal, pagpapahalaga ng kapwa nyo, di nyo kaano-ano, doon nyo masusuri. Mabuti pa rin, di ko man kaano-ano, naunawaan ako, tinanggap ako, dahil sa Diyos na tinanggap ninyo. Nagkaisa kayo sa Diyos. Tama ba ga? Mismo kapatid mo kung hindi niya naunawaan sinasabi mo, mabuti naman, galit pa sa'yo Yung kadugo nyo, pinsan mo buo, mga pinsan mo, mga kamag-anak mo, tsuhin mo, tsahin mo, maghagalit pa sa'yo. Sa totoo mong ginagawa. Kamag-anak mo, kaya huwag niyong laitin ang inyong kapwa-tao.
mahalin nyo kahit di ka ano-ano. Dahil kapag nasumpungan nyo ang Diyos, mamahalin nyo kahit di nyo ka ano-ano. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat, pagka nagkaisa sila, nagkaisa kayo sa pagiging isa sa Diyos, kaya mo bang pagtiisan ng kapwa mo? Bakit ko po nasasabi yan? Bilang nga po, Kunching, dito hindi sila magkaano-ano. Sa dormitoryong ito, hindi sila magkaano-ano. Pero magkasama sila para silang magkakapatid. Eh, ang sabi nga, walang perfect. Walang perfect. Dahil yung ngipin at dila magkasama sa isang bagang, sa isang bibig, nagkakagatan. Pero hindi po sila nagkakagatan. Kung minsan mayroon lang, opo, dapat maging totoo tayo sa isa't isa. Minsan, siyempre, pag umiral yung pagkatao, merong nasusurit. At kaya ganun. Pero sa isip lang yun, tsaka sa damdamin. Hindi kayang ihayag. Pero ang espiritu, walang malilihim. Buhay ba ang Diyos? Kaya, pag nagmahalan sila, nagkaisa at nagkasama, daig pa yung magkapatid na totoo. Dahil may malasakitan. O nilalagnat yung kapatid mo. O, kain ka, ano ka. Di mo man kaano-ano yan. Pag sarili mong kapatid, nakikita ka ng nagdidiliryo, walang pakialam sa'yo. Lalo na kung makamundo, at sarili lang ang hinahanap niyang gusto, naghahanap ng kalinga sa'yo, siya hindi marunong kumalinga. Pero kapag nakatagpo kayo ng katotohanan at nasumpungan niyo yung katotohanan at ang Diyos ang isa sa inyong kalagitnaan, nagmamahalan kayo, di man kayo magkakaano-ano. Kaya masarap magmahal ang Diyos. Buhay ba ang Diyos? Kaya nga, mayroong tapat na kaibigan at may hindi tapat na kaibigan, di ba? Sino ang tapat na kaibigan? Ang Diyos. Sino ang tapat na magulang? Ang Ama. Siya lamang. Sino ang tapat na tagapagligtas? Kristo. Sinong ulo ng iglesia? Kristo. Kung magkagayon at kayo'y nagpapaulo sa Kanya at nagpapasakop kayo sa Kanya, ang utak niyo siya, malilisya ba kayo? Hindi. Kaya masarap sa piling ng Espiritu. Ang isang paslit na hindi mo mapagbago, ang Diyos kaya niyang baguhin yan. Ang isang hibang na hibang, kaya niyang paalisin ang pagkahibang. Kaya kapag tinanggap niyo ang Ama, ang hindi niyo kaya, makakaya niya. Ilagak sa Kanya. Kaya kung mayroon na kayong sinusuko ang kapwa niyo, hindi niyo na kaya, ilagak niyo na sa Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya lahat kayo, maglagak sa Ama. Buhay ba ang Diyos? Kaya't sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Dakila ang Ama, buhay na buhay siya, yan ang tunay na pag-ibig niya. Di mo kaano-ano, minamahal ka, minamahal mo siya. Sapagkat isa kayo sa Diyos na mapagmahal sa isa't isa. Buhay ba ang Ama? Kaya't sa inyong lahat, pagpalain kayo. Ang totoong pag-ibig, mapagmalasakit, mapagmahal na tapat. Ang kunwari lang, nagsasawa, nanunumbat, nagbibilang, nagmamarali, maninira. Buhay ba ang Ama? Kaya mapapalad kayong mga tapat. Makatatagpo rin kayo ng tapat. Magalak kayong nagpakatotoo. Bibigyan din kayo ng totoong kapwa-tao. Ngunit kawa-awa ang mapagpaimbabaw, walang matatagpo ang tapat isa man. Laging kung ano ang gawa mong kapaimbabawan, kapwa mo rin ganyan ang gaganti sa'yo. Kaya masarap magpakatotoo ng lahat ng kapwa mo, mamithing magpakatotoo ka, magpakatotoo rin sila sa'yo. Pagpalain kayo
Naunawaan nyo na po ang nakatala sa banal na aklat? Naunawaan nyo na ngayon ang malawak na pagpapahayag, ang malawak na pag-uulat? Kaya may pahayag, may pag-uulat para maunawaan ang lahat ng may pandinig ay nakarinig. Pagpalain kayo. May tanong baga kayo? Wala kayong itatanong? Hindi kayo magtatanong? Lahat ba ng lingkod ay totoo ang ginagawa? Lahat ba ng naglilingkod ay totoo ang ginagawa? Pawang katotohanan. Kaya nga, minsan, magkasama kayo sa isang gampanin, nag-iiringan kayo para kayong manok na tinali, di ba ga? Para kayong mga sabungan, pang, nagtutukaan, para kayong mga pansabong, nag-iirigan, di ba ga? Kaya, ang mga tapat na lingkod ng Ama, nagmamahalan. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? May tanong ba kayo? Wala nga kayong itatanong. Wala rin akong tanong. Kaya't may bukas pa. Kaya lang linggo bukas, magsimba kayo ng maragdagan ang inyong narinig kung kayo may pandinig. Nang makadama kayo ng higit pa kung kayo may pandama. Na kayo'y magising sa katotohanan kung mulat na ang inyong pangunawa sa Ama. Pagpalain kayo. Wala kayong tanong, wala akong tanong. Tapos na ang usapan, magsiuwi na tayo. Buhay po ba ang Diyos? Di po ba? Malapit ng nobinaryo. Ilang araw na lang po? Yan. Kung wala po tayong pagdiriwang, wala tayong gawain, wala tayong sasambahing Diyos ng katotohanan, di po natin gagawin ang magpakasakit sa kapwa. Ngunit dahil sa Diyos, ginagawa nating tayo'y magmahal ng kapwa. Buhay nga ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Pagpalain kayo. Huwag kayong manguha ng tsinelas ng may tsinelas.